Pumasa si Philippine National Police or PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ng suntukan. Boxing na lang para madaling iset up. Ito ang naging sagot ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Iminungkahi niyang gawin itong boxing match for a cause. Ayon kay Torre, ang malilikom na pundo ay ilalaan sa mga biktima ng bagyong Krising at Habagat. Handa umano siyang sumabak sa 12-round boxing match na pwedeng gawin sa Araneta Coliseum sa darating na linggo, alas 9 ng umaga. Tamang-tama, madami tayong mga kababayan ang ngayon ay nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. So, maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match and we can do it on Sunday sa Araneta. Whether he's serious or not, let's just put this on a better use. Gawin natin this coming Sunday. I'll be there in Araneta at 9. 12 rounds ang suntukan para maganda at para marami-rami ang ma-race natin. Saad ni Torre sa isang panayam ngayong Miyerkules, July 23. Actually, pwede, seriously. It's okay, maganda yan, pang charity. At least makatulong kami ni Mayor Baste para sa mga kababayang nasalanta. Ang proceed, sigurado maraming manunod niyan. So we can do a boxing match. Maybe 12 rounds on Araneta Coliseum in this coming Sunday. Pwede. Dagdag pa niya. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this is an opportunity para makatulong sa taong bayan. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Dagdag pa ni Torre. Hinamon daw kayo ni Vice Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano ang sabi sir? So, yung reaction niyo po? Mga oras talaga kayo eh. Pero you know, tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya na suntukan. And, well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan niya, boxing na lang para madaling set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, dito tayo ng kung saan sino gusto niya. Actually, nakikita ko yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mo patulan si Baste? Ay, hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraang masamang panahon. Sir, kung Sunday na, may tanim pa ba para mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman, well, pareho na naman kami siguro walang practice or baka lang nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Chip, Kailan mo mag-practice? Bukas, I'll just hit the gym a short while. Siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang yun sa ating TNPG. Chip, fearless forecast. Fearless forecast, ilang rounds? 12 rounds para marami tayong Sponsor. para marami tayong ma-raise na pondo. Papatulong ba, sir? After this, are you hoping na matulungan na itong medyo balatan ninyo lang yung balatan sa social media? I am on my part naman. Nothing personal. It's just really, sa totoo lang, I just saw a very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya na ba? Nasa kanya yun. He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanggap na naman. Sir, yung mga nagko-comment doon sa social media, pwedeng manood na lang sila para makatulong din sila sa pag-raise ng fund, no? Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay-per-view. Yeah.
Okay. Okay po, sige. Maraming salamat. Maraming salamat. Matatandaang sa isang vlog, naglabas ng hinanakit si Mayor Baste Duterte dahil sa anyay panggigipit ni Torre sa kanyang pamilya. Anya, kasi matapang ka lang kasi you have the position. Pero kung suntukan tayo, kaya kita. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Na just do whatever you want. You have 2 years at finding mo candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Ayon naman sa Facebook post ni Mon Tulfo, ngayong tinanggap na ni PNP Chief Nicolas Torre ang hamon ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na magsuntukan sila. Paninindigan kaya ni Baste ang hamon niya? Kung hindi niya paninindigan ang hamon niya, magiging katawa-tawa si Baste. Lahat ng pamilya Duterte ay magiging katawa-tawa din. Sana di na lang siya naghamon, di pa siya mapapahiya. Ane Mon Tulfo. Sa mga ka-clear, okay, nakita natin to, medyo bago pa to. Di ba kahapon na pag-usapan natin kung saan ba nanggaling itong issue na to? Kasi, hindi ba, si General Torre, nag-aano siya. Okay, pakita ko. Ang gusto sa niya ay magkaisa. Panawagan siya, di ba? Panawagang magsama-sama. Yan, di ba? Gusto niya, di ba, sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo, kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Pero, syempre, ito, binasag ito ni Acting Mayor Baste Duterte. Ha? So, ang sabi niya, yun, pak! Yun. Yan, di ba? So, teka lang kita natin mga wait lang. Okay? So, let's see ha. Bigyan natin ng konting background. Pinanood naman na natin kahapon yata, no? Kagabi, yung video na ito ni General Torre na kagabi o isang araw. So, yun tingnan, di ba? Nakita niyo ba? Kita ba? Wait lang. Okay, kita. So, panawagan ng pagkakaisa ni General Torre, binara ng mura. Pero pananatili ng respeto, tugon ng PNP Chief. Okay? Sa halip na banggain ang tirada na sagot ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte, mas pinili ni PNP Chief General Torre the third na panindigan ng may dignidad at disiplina. So sa kanyang panawagan, sinabi ni General Torre, Pilipino tayong lahat, gusto nating umangat ang bansa. Magsama-sama na lang tayo, limutin na muna ang mga differences. Ito siguro ay ayaw ni Baste Duterte. Ayaw niya magkaisa. Diba? Kasi meron silang dinaramdam eh. So, yung pampersonal nilang galit, gusto nila yung taong bayan, magalit din sa gobyerno. Kaya, ang gusto nila is, the way I see it, ilubog ang gobyerno para paglubog, sisi kay PBBM. Diba? At pag lumubog at pumangit ang imahe ng administrasyon ngayon, syempre, lahat ng nagtatrabaho sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., lahat yan, sasabihin nila palpak. At pag palpak, matutuwa sila. Ang tanong natin, ganun ba talaga ang gusto ng Pilipino? Palpak? Maging palpak lahat ang gagawin ng gobyerno? Para sabay-sabay tayo lumubog dahil meron silang dinaramdam? Hindi ba makasarili? Self-interest lang yun? Diba? Ano sabi niya? Isang malinaw na mensahe ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikabubuti ng sambayanan. Ngunit sa halip na suportahan o respetuhin ang layunin, isang mura ang naging tugon, umano ni Baste, isang tetang hindi angkop sa isang halal na lingkod bayan. Saan ba to magmamana? Nadinig nga natin sa ibang mga netizens mula bunso hanggang sa tatay, alam mura.
namana na rin ang bunso. Di ba? Hindi nagpatalo si General Torre sa emosyon. Sa kanya mahinaong sagot sa kanyang social media Facebook account, sinabi niya, unawain na lang natin si Baste kasi alam naman natin na limitado talaga ang vocabulary ng batang ito. So, hindi siya pinatulan, mga kaklir. Pero, ayan, di ba? Sabi nga, ang panawagan ni PNP Chief Nicolas Torre III ay hindi tungkol sa politika, kundi para sa bayan. Kasi sinabi ni Baste na mayroong plano or may ambisyon itong si General Torre sa 2028, sabi nga niya 2027. Pero sa 2028, malamang gusto niya siguro sabihin na mga kandidato ka sa susunod na mga sa eleksyon at meron kang ambisyon. Pero ano sabi ni General Torre? Hindi ito tungkol sa politika, kundi para sa bayan. So wala siyang binatikos, wala siyang siniraan, ang kanyang panalita ay malinaw. Magkaisa tayo mga Pilipino dahil iisang bansa lang ang meron tayo. Bakit nga ba parang sa mga Duterte at sa mga Duterte supporters, parang hirap na hirap silang gawing makipag-cooperate. Diba? Makipag-cooperate. Parang yun nila magkaisa. Dapat lahat watak-watak. Dapat sila lang ang pakinggan. Kahit mga fake news na sinasabi nila, dapat sila yung pakinggan. Diba? So, ito ulitin natin mga kaklira. Panoorin natin to. Ito po kasi siguro yung pinanggalingan, di ba? Naman, we have the position pero kung suntukan tayo, aram ko makaya bita. Yan o, naghamon ang suntukan. Kaya kita. Ulit. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, aram ko makaya bita. You're a coward. You are nothing without your position. You know the kind of person that you are, you're really ugly. Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na, just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, aram ko makaya bita. Ganun lang. Di ba? Okay mga kaklir, tandaan natin, hindi ito ang unang paghamon nitong si Baste. Yeah? Baste. Kay General Torre. Hindi pa po ito PNP Chief. Sinabihan na ni General ni Baste Duterte. Mayor pa siya noon nasasampalin niya itong si General Torre. Noong na-assign ito as regional director. Di ba? So, doon pa lang, talaga mainit na ang dugo niya kay General Torre. Yan. Pero, teka lang sandali. Hanapin natin ulit yun. Okay, ito. Ito. Pakita natin. Hindi naman tayo magsasabi dito nang wala tayong ebidensya dahil talaga namang hinamon niya at sasampalin niya di umano. Ito si, pakinggan po natin Wait. Ito. Oops. Bakit umaanda? Sa paon yung tawanan, kita sa paon na ulit. Pag mo pala paon yun na ulit po. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ng general. Usa na sa mga ambisyon ng kinabuhi, general nga. Nag-ugat ang galit. Puro mura talaga madidinig mo sa isang halal na opisyal. Well, kasi ganyan din yung tatay niya eh. Ganyan din si VP Sara. Di ba? Ganyan na rin yung anak niyang bunso. Yung anak na bunso ni dating Pangulong Duterte. So, parang ang pagmumura sa kanila, it's just normal. Nino-normalize nila. Pero hindi ito magandang ehemplo, lalo sa mga bataan. Hindi naman kasi ganito ang Pilipino noon eh. Bakit ba parang naging sad? Naging ayos ang pagmumura? Tapos isinasa publiko pa. Parang hindi na po nahihiya sa ganitong klaseng ugali. Galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. Paano hindi naman tatanggalin yun mga kakli? Diba sinabi nga ni General Torre, nakita niya, nagdodoktor ng dokumento. Pinapalabas na wala nangyayaring krimen. Kunyari may nawala, papalabasin lang na nawala or missing or can't be located. Pero yung pala, theft na yung kaso. So lumalabas. Well, okay, let's face it. Maganda naman kasi sa isang lugar tahimik, mga kakli.
Gusto natin sa bawat lugar, di ba? Kung pwede nga, walang krimen nangyayari. Sino ba naman hindi matutuwa dun? Pero para palabasin mo na super safe o super linis at walang krimen, sa police records, kahit naman hindi na to ipalabas sa news, mga kaklear, kasi police beat naman to eh. Kumaga, ayusin na lang ng police ito. Pero yung pakita mo na walang nangyayaring krimen, tapos maluloko mo yung iba mga kababayan natin na walang krimen nangyayari, misinformation yun and disinformation yun. Mali yun. Kaya ito natanggal yung ibang mga police na naka-assign before sa Davao City, tinanggal kasi nga lumihasa na nagdodoktor ng police blotter. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkrame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto, Noong pa pala yun? Maliban sa ngayon, noong pa pala to. Pero binanata na pala ni Acting Mayor Baste ngayon. Di ba? And anyway, sabi nga natin, di ba mas maganda kung positibo tayo sa gagawin ng bawat public servant natin, i-push natin para matupad. Huwag natin ibagsak. ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Inabot sa diri O nga diba? Kung hindi makatotohanan, sige, kung hindi makatotohanan ito, ano ang iyong solusyon? Para mas mapaganda pa ang mabilisang pagresponde ng mga pulis sa mga nangangailangan mong constituents. Hindi pwedeng doktor-doktor lang ng dokumento dito. Dapat may action. Diba? Tandaan natin nung hindi pa regional director dyan si General Torre, yung mga command center nyo, mga ginawa nyo dyan, sino ba ang nakapagpaandar? Tanong lang natin. So, gaano ba kabagal ang pagresponde ng polis bago naging regional director dyan si PNP chief? Bago naging, di ba, regional director, si General Torre. Di ba? Kaya siguro sila nagagalit at that time. Kasi yung regional director dyan, nung hinahanap si Pastor Kibuloy, ay kaibigan pala ni Pastor Kibuloy. Sabay mag-birthday, kung ako nagkakamali, at doon na siya nakikipag-birthday sa party ni Pastor Kibuloy. So, kung gano'n sila kalapit, di ba, paano mahahanap si Pastor Kibuloy? Di ba, kung hindi pa napunta si General Torre dyan at nagbago ng ibang mga pulis, tingin nyo ba mahuhuli si Pastor Kibuloy? Kaya nga sila nagagalit. Pati nga itong si VP Sara, ano sabi? Hindi nakipagtulungan sa kapulisan para mahuli ito si Pastor Kibuloy. Ano sabi niya? Kung alam niya kung nasaan si Pastor Kibuloy, di ba sabi niya, ang pagkakaalam niya baka nasa langit na. Hindi pa malaking kabastusan, di ba? Sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Walang paggalang doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung kasi yung difference, mga kaklir Pag hindi ka talaga nagtatrabaho, at yung ibang tao nagtatrabaho para sa bayan, talagang babatikusin mo Lalo na kung gusto mong ibagsak yung gobyerno at mga taong nagtatrabaho. Hindi nagbakasyon si General Torre habang hinahanap si Pastor Kibuloy. Diba? Hindi yan nag-Germany. Hindi yan umate ng mga concert. Kasama pamilya. Tinarabaho ito. See? Pansinin nyo. Sana makita ng ibang tao, mga kababayan natin, sino ba ang tunay na nagtatrabaho. Well, anyway, ayan na po yung background yan, so, alam na natin, tapusin na nga natin to. Sige. sa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga dakos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Carayon Festival nitong Martes, parehong absent sina Mayor Basi at Torre.
Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero gate niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Yan. O, yun, di ba? Iba ang nananakot lang sa tinutotoo ang banta. Pirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Kasi mga kaklir, tandaan natin, nandiyan si General Torre, nasa KOJC, hindi nagpakita si Baste para sampalin. Nandoon sa hearing na pinamunuan ni General Bato, ni Senator Bato, hindi niya naman sinampal si General Torre. So now, nakita nyo, may hamunan ng suntukan. Diba? So di ko alam kung matagal na ba ito pero kasi nakalagay doon sa July 21, 2025. Well, anyway, ang sinabi lang talaga nitong nakita natin sa balita na itong si Mayor Baste, acting mayor, ang gusto niya ay sinabi niya lang sa panukala ni General Torre na magkaisa, pak. You. Yan, tinagalog na lang natin parang hindi magandang pakinggan Pak. You. Yan ang sabi niya. Well, anyway, saan na ba tayo? Okay, wait. Pakita ko na sa inyo to, ha? Okay, so sa hamunan, let's see. Sige, tuloy. Nandiyan na ba? Ito po, ang tugon. Kailan ba ito? Waiting natin yung date, ha? Para bago tayo. 23 minutes lang. Abante News Online. Sige, tuloy. Basket Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Mga urot talaga kayo Pero tama-tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming Sunday sa Araneta, Tour Grounds. Pwede. Tour Grounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor. Marami tayong may raise the one. Hala! 12 rounds, mga kaklir. General Torre, kakasakaya si Baste. Ay, kakasakaya. Oo to, fundraising. Boxing match. Di ba? Anyway, kinol na yung, kinol na yung iyong hamon. Pero, of course, tingin ko dapat, bago mag-start ang boxing match, magpa-test muna yung dalawa. Kasi required yun, di ba? Sa isang palaro, dapat magpa-test. Paano yan? Linggo. Kaya ba? Kaya bang magpa-test para sa boxing match sa linggo? Kayo mga kaklir, ha? Ano ang nyo? Ha? Ano ang... Huwag tayo magpustahan, ha? Nood lang kayo kung meron. Bawal tayo magsugal. Huwag tayo magsusugal. Manood lang tayo kung sino ang tutumba. Diba? Baka nabitin kayo sa match ni ni Manny Pacquiao. Diba? Baka nabitin kayo. Pero dito, baka masulit. Diba? I-call kaya ni Acting Mayor Baste Duterte ang call ni, tanggalin natin yan, ni General Torre. Tingin ko naman mukhang physically prepared naman itong si General Torre. Ha? Tingnan natin to. Tingnan natin yung news para... news nga natin. Torre versus Duterte. PNP Chief Nicolas Torre III has accepted the challenge of a fist fight issued by Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. So, hindi nanggaling kay General Torre. Sa mga media, ano sabi ni General Torre? Kayo talaga, urot kayo Diba? Hindi siya naghamon. Kaya lang sumagot siya sa tanong.
Well, anyway, di ba, parang, okay, this is the great opportunity para makaraise ng funds, para sa mga nasalanta ng bagyong Krising. O, sige. Ayan, no? Torres said he is willing to face Duterte. Huwag naman suntukan lang na walang kikitain para sa bayan, di ba? So, sabi niya, willing to face Duterte in a 12-round boxing match for a cause. With proceeds going to victims of severe tropical storm. O, ganap na siya na sponsor. O, yung ticket, o, paano ba yan? Araneta Coliseum, 9 a.m. daw. Teka lang, tingnan niyo muna sa Araneta Coliseum, baka naman fully book na to sa ibang events. Diba? Pero siguro baka pwedeng i-cancel yung ibang events ng Araneta. Total, umaga naman. Normally, ang events sa Araneta, karaniwan dyan, mga panggabi. Concert, ano pa ba? Prayer rally. Normally, gabi. Pero ito, umaga eh. Baka pwede pa, Sunday. Normally din, ang basketball, kung may basketball na game, di ba, gabi rin. Paano kaya to? Paano kaya sasagutin to ni Baste Duterte? Matapang na hinamon ni hindi naman hinamon. Matapang na tinanggap, no? Ni General Torre ang hamon nitong si Baste Duterte. Okay? So, mga ka-clear. Kayo. Ha? Sino sa tingin nyo? Walang pustahan, ha? Pero sa tingin nyo. Pero sa tingin nyo, sino ang mananalo? Doon na lang tayo sa sa tingin. Sa forecast. Walang pustahan. Bawal yan. Matapang daw si Baste, sabi ni Ke. Lalaban yan. Okay, sige. Diba? Paano kaya ayusin to? Sino kaya ang magiging events, events coordinator nito? Blockbuster yan, oo naman. Pupunta ako sa sa harapan. Puntay sa harapan. Si Maricoy, baka Tatay Diggs din yan si Baste. Ay. Okay, mga ka-clear. So, yan lang muna, ha? Okay na po ang mag-isip kung sino ang pwedeng manalo. Narito naman ang opinyon ni Attorney Enzo Recto. Kayo na po ang humusga. Marami sa atin ang humihingi ng reaksyon. Ano daw reaksyon natin dito? Tinanggap na kasi ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon ni Baste Duterte, Mayor ng Davao City. Tinanggap na yung hamon ni Baste na suntukan daw sila. Yan yung mainit na balita ngayon. O kaya nagla-live ako kanina, may mga nagko-comments. Torny, tinanggap na ni General Torre ang hamon ni Baste. Saan ba nagsimula ito? Actually, yan eh. Tagal na yung dalawa na yan. Matagal na yung dalawa na yan. Maalala nyo, noon pang nakaraang taon ba yon? Nang pinadala sa Davao City o Police Regional Office ng Davao Region, pinadala si General Torre doon dahil nga doon sa naghahanap kay Kibuloy. Doon pa lang nang ma-assign sa Davao City si Davao Region si Torre. Siyempre hawak niya ang Davao City. Tapos pinagpapalitan niya, inalis niya yung mga pulis na mga tao ni Baste. Siyempre, kung hahanapin niya si Kibuloy, dapat wala yung mga tao ng Duterte. Kasi baka yung mga plano nila, pinag-uusapan nila, makakarating sa Duterte. Galit nun si Baste. O noon pa, hinamon na yan ni Baste si Torre. Pero pinalampas lang yan ni Torre. Noong namang hinahanap ni Torre si Kibuloy doon sa KOJC compound, grabe rin ang mga pinagsasabi niya ni Baste, pinalampas din yan ni Torre. At pagkatapos ng matagal na yan, laging wala namang sinasabi yan si Baste, hamunin si Torre. Pinalampas lang ni Torre yan noon. Nung maaresto nga si Duterte at madala sa ICC, lalong nagalit yan si Baste. May dati na siyang galit kay Torre noon pa, nung pa kay Kibuloy, nung ma-assign yan sa Davao Region. Tapos lalo na nitong naaresto si Duterte at dinala sa ICC at si Torre ang responsable nun. Lalong galit na naman si Baste. Nitong nakaraang linggo lang, hinamon ni nagsabi pala ni Torre, magsama-sama na lang tayo para sa ikabubuti ng bansa. Ang sagot ni Baste, minura si Torre, FU, PI kung saan natin, mura ng Pilipino. Yan yung ginawa ni Baste. Ay nung nakaraang araw, parang July 20, sabi ni Baste sa programa niya, ay public na programa niya yon sa radyo, sa Davao. Sabi ni mayabang ka lang naman kasi nasa pwesto kayo, nasa posisyon kayo. Gusto mo suntukan lang tayo. Tingin ko kaya naman kita. Yan yung sabi ni Baste, Nakarating siyempre yun kay Torre. So ngayong araw, mainit na balita, sinagot ni Torre, sabi ni Torre,
Tinatanggap ko yung hamon ni Mayor Baste. Pero mas maganda, boxing match na lang, hindi daw ordinaryong suntukan. Yung 12 rounds daw ng boxing match. Boxing daw sila doon sa Araneta, Coliseum. Para maraming audience. At sabi niya, para may silbi naman yung suntukan nila, yung boxing nila, gawing fundraising. Gamitin na para makaraise ng pondo. Bawat round daw, bawat round ay mayroong magi-sponsor. Tapos sigurado daw maraming magkaka-interest diyan, yung mari-raise daw na pondo gamitin sa dito sa mga mga sinalantan itong bagyong Trising at itong Habagat. Kaya sabi ni Torre, hinahamon niya si Baste, tinatanggap niya raw yung hamon nito na suntukan pero boxing daw, 12 rounds. At kung pwede, ngayon na daw na linggo sa Araneta para malapit na. Kaya maraming nagtatanong sa atin, Attorney, anong masasabi mo? Alam nyo, hindi natin alam kung siseryosuhin ba ni Baste yan or seryoso rin ba si Torre sa hamon na yan. Pero si Torre kasi, ang lagay na yan ni Torre, kahit may edad na yan, si Torre, galing ng probinsya yan. Ang alam ko, kung hindi Zamboanga, Tawi-Tawi yan eh. Pero dun yan, sa Zamboanga Peninsula yan. Galing yan ng Zamboanga Peninsula. Kumbaga, laking talaga yan eh. Laking probinsya. Kaya ibig sabihin, yung katawan niyan, yung build ng katawan niyan, kahit ganyan ang edad niyan, malakas pa yan. Parang Pacquiao pa yan. Kumbaga, sabihin natin mas bata si Baste, para din lang yung Barrios. Pero kahit may edad na yan si Torre, malakas pa yan. Kasi sanay yan sa sanay yan sa trabaho, sanay sa hirap. Kumbaga hindi naman yan yung police officer na galing sa syudad, galing sa pamilya ng medyo may kaya na nagpumasok lang sa PNPA or sa PMA, hindi. Galing talaga sa probinsya. Galing sa Zamboanga Peninsula. Hindi ko lang natandaan kung Zamboanga yun or Tawi-Tawi or Sulu. Basta isa dyan sa mga probinsya na yan. Sigurado ako. Ang mother niyan, ang ina niya galing ng Iloilo, Dumangas pa yata yun. Kaya makikita natin na kung sa pangangatawan, physical na ang hamon nga ni Torre, 12 rounds daw eh. Mabigat yun, 12 rounds. Pero ensayado eh. Maintain ang katawan ni Torre, exercise, mukhang ensayado. Samantalang si Baste, bata, pero may kita naman natin umiinom, may bisyo, kaya rin yan, sa tingin ko pag talagang sineryoso ni Baste, haharapin din yan ni Torre. Kaya lang, problema lang, baka mapagalitan si Torre ng superiors niya. Bakit mo pinatulan? Pero maunawaan natin si Torre na na rin napupuno na din diyan sa mga insulto na yan ni Baste. Kasi lagi na lang yan, minumura siya, hinahamon siya ng suntukan. May halong pagkapiko na rin yan ni Torre, napipiko na yan sa mga hamon-hamon. Walang bukang bibigyan si Baste kundi suntukan. Yun. Hinamon siya ngayon ni Torre. Sige, pero para may silbi ang ating suntukan, maggamitin natin para makaraise ng pundo. Wala pa tayong naririnig na reaksyon ni Torre, ni Baste. Abangan natin. Pero masaya yan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.